May nagtanong sa akin, Sir, ano po ba ibig sabihin nito? Salamat po sa kasagutan. Greetings. This is Bugok na ahente ng OLA from Collection Hire Department. I would like to inform you that your account has been forwarded to Delinquent Department and you're no longer handled by your previous agent. Please do a settlement on your account. If you have further issues on your payment, please reach us and we will help you with that matter. Please be guided that failure to inform us possible could result in a case where falsification of documents is added to breach of contract. We are now starting the initial step towards legal action. Bugok na OLA. Yan po kasi ang text sa akin ng OLA po. Gusto ko lamang pong humingi ng malinaw na detalye po dito sa sinend po nila sa akin. May katotohanan po kaya ito? Sana po ay masagot nyo ang aking katanungan. Salamat po ng marami, Boss Ray. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan, nakita nyo ho mensahe na nila. Nalilito pa rin sila. Anak nito ko naman tong mga to. Guruin nyo sila na ho ang gumawa ng mensahe nila. Nalilito pa. Hindi na alam kung saan departamento. Hindi mo isang mensahe Isang message lang mo yun. Sa dalawang departamento. Tragis na yan. Hindi ko maintindihan kung naku po. May short-term memory loss yata itong mga bugok na Ay, nako, sa totoo lang po, huwag niyong kinakatakutan yung mga ganitong klase ng mensahe. Nakakatawa lang ho Biruin nyo, magkakaso na naman. Tingnan ho natin kung ubay sinasabi nilang falsification of document ko, Okay po. So, nagtatanong ho kayo kung anong ibig sabihin itong pinadalang mensahe ng bugok na OLA po, At sabi ito, nasa Collection Hire Department na raw po. At ipinagbibigay alam po na ang account ninyo ay na-forward na sa Delinquent Department. Putulin po natin doon. Ano ba talaga? Collection Hire Department or Delinquent Department? Hindi ba? Sila nalilito na sa kuan departamento? Iba pa ba yung Collection Hire Department sa Delinquent Department? Ano ba talaga? Di ba? Sa sobra siguro nito, yung gigil, na makapangharas, lahat ng departamento nila. Paris na yan. Di ba? Kailangan hubang katakutan? Di ba? Hindi ho. Sila mismo na dito sa departamento nila Di ba? So, maliwanag po, napawang pananakot lamang ito. Di ba? Kasi sila nalilito na kung saan departamento dinala Di ba? Collection Hire Department, tapos maya-maya nasa Delinquent Department na. Saan ba talaga? Baka sa susunod dyan, nasa department store na yan. Ayaw ka lang kamote ito mga to. Sa susunod, babasahin nyo muna bago nyo isin. Proofread nyo muna. Nagmumukha kayong mga tanga Nakadang kamote, sus, Mariosep. Ito. Tapos, sabi po, please be guided daw po na pag hindi daw ho nyo in-inform, sila, posible daw po magkaso ng falsification of document on top po ng breach of contract na kanila na ngayong ginagawa ng legal action. Wow! Sige, tanong. Paano kaya nila malalaman na may falsification of document? Di ba? Kasi para malaman nyo na pinalsify yung information or yung dokumento, dapat nagkakandak ng credit investigation. Wala naman silang kinakandak na credit investigation Di ba? Kasi they're staying true dun sa kanilang pangako na 5 minutes makukuha nyo yung pera. Which is true. 5 or less nakukuha nyo po yung pera. I-disburse po dun sa inyong
e-wallet. Oh. Ibig sabihin, no, in less than 5 minutes, makakapag-conduct sila ng credit investigation at saka verification. Abay, napakalaking kalukuhan ho noon. Wala pa ho akong na-encounter o na-experience na ganun. Kahit sabihin nyo yung sinasabi nilang mga credit score na yan, hindi ho uubra yung ganun kabilis eh. Sa totoo lang po. Hindi ho ubra yung ganun. Kasi kailangan mo pa rin malaman kung ano yung authenticity and veracity, no? Nung mga dokumentong isinabmit. Which is dito sa mga bugok na OLA na to is yung ID. Di po ba? So paano mo ngayon malalaman yung authenticity and veracity ng ID na yun kung within 5 minutes magpo-provide ka na kagad ng disbursement do sa kliyente ninyo. Di ba? So malabo. Malabo ho yan. Kasi unang-una, sa iksi ng panahon na yon, baka hindi mo pa natatapos yung pangalan tsaka yung address. Oh, hindi ka na makakapag-disburse ng within 5 minutes mo eh. Di ba? Kasi may verification yan. Hindi po pwedeng, ito pangalan niya. Hindi ganun. I don't think there's a technology or such technology na makakagawa po ng ganung klaseng kabilis na verification or credit investigation. Sa ngayon, wala pa ho akong maanong ganun. No? Masyadong mabilis. No? Tsaka mahahalata mo namang wala talagang credit investigation. Alam niyo kung bakit. Estudyante ho, pinautang. Oh, walang trabaho, pinautang. O, asan ho ang credit investigation doon? Di po ba? Asan ang verification at nasan ang evaluation? Napaka-importante po ng tatlo na yon. Diba? Kasi kailangan mo muna sukatin kung may kakayanan ba talaga mentally, financially, yung tao na magbayad o yung pinahihiram yung magbayad. Diba? In your case kasi walang ganun eh. Kasi it's very important na gawin yun. Due diligence yun eh. Diba? Kung kayo talaga, ang negosyo nyo ipautang, gagawin nyo yun. Kaya hindi ako naniniwalang ganun ang negosyo nyo. Wala kayong ganun, wala kayong due diligence, hindi kayo gumagawa ng credit investigation, verification. Tapos sasabihin nyo, may falsification of documents, may napakalaking kalukuhan yan. Hindi po ba? Tsaka, sige po, sabihin nyo, breach of contract, saan kayo pupunta? Sige nga ho. Ang diretso nyo rin naman dun, small claims court eh. Bakit hindi na lang yung sum of money ang i-demanda nyo sa small claims? Diba? Small, collection of sum of money na lang kayo sa small claims court. Bakit i-breach of contract mo pa? Ganun din lang naman ang mo. Ang ipupunto mo, masingil yung pera, diba? Kung talaga makakatungtong kayo ng korte, that's a big question. Diba? Napakalaking katanungan ho yan. Sa dami ho ng nilabag na batas itong mga bugo at abusadong online lending apps na to, hindi mo makikita sa korte. Mariosep. Pag nalaman ho ang interest niyan at nalaman, yung mga panghaharas na ginagawa niyan, malabo pa ho sa alketran na magtuloy-tuloy ang kaso niya. Baka sila pa ho ang magbayad. Oh. Totoo yan. Kagaya nung sa kahapon natin na topic, yung sa napaalis sa trabaho. Di ba? O, kagaya nun. Ay, talagang sila ang malilintikan. Baka sila ang bigyan ng judgment. Di ba? Kaya hindi ho gagawa ng ganong klaseng action yan. Ang gagawin lang ho sa inyo yan is, kayo, takutin, lapastanganin ng inyong pagkatao, ipahiya ka sa ibang tao. Yan ho lang ang gagawin sa inyo yan. Bukod doon, wala na ho ibang gagawin sa inyo yan. Kaya kayo, tatagan nyo ho ang loob po ninyo pagka nakahiram kayo dyan sa mga online lending apps na yan. Kaya nga ako, lagi kong bilin sa inyo, kung hindi kailangan, huwag kayo manghihiram. Kung kailangan, itry nyo sa lending financing or bigya sa bangko. Kasi ho yung mga yan po nagkakandak ng credit investigation. Matakot ho kayo pag sinabi ho nung lending o kahit na OLA yan, na within 5 minutes bibigyan kayo ng pera.
Matakot po kayo sa ganun. There's no such thing na magdi-disburse ng ganung kabilis. No? Wala hong ganun. Within the day siguro, maniwala ho ako kasi nakapag-conduct na ng credit investigation yan, may verification yan, at may evaluation yan. Pero within 5 minutes, napakalaki yung katarantaduhan nyo. Huwag nyo paniniwalaan yun. Nakita nyo nga ho yung mga bangko, may linggo, inaabot na 1 linggo, may 1 buwan pa nga ho. Di ho ba? Kasi talagang inaalam ho nila, binubusisi nila. No? Hindi ho kasi lahat ng tao talagang dapat pautangin. Di ho ba? Kaya ho may credit investigation yan. Inaalam niya kung yan mentally at financially, kaya niya na magbayad. Kasi yung obligasyon yan hindi naman hularo yan Di ho ba? Itong mga bugok at abusadong online lending apps, masyadong pinadali ang pagpapautang. Buti sana kung may financial literacy dito sa Pilipinas, wala. Hindi nga kasama sa curriculum natin yung mga yan. Kaya lahat tayo, including me, nabaon ho ako sa utang. Dahil nga wala kasi tayong financial literacy dito sa Pilipinas. Buti na lang meron akong amo na nag-guide po sa akin. Kung wala, di kasama ho ako sa mga nababaon na ganyan. Wala ho ako dito na nagbibigay sa inyo ng advices. Di po ba? Kaya tigilan nyo na yung mga bugok na yan. Wala ho kayong mapapala dyan. Mababaon lang ho kayo na mababaon. Sasama lang na sasama ang loob po ninyo. Masisira lang ho ang inyong pagkatao. Biruin nyo ang inutang nyo pera. Pero kapalit. Di ho ba? Pagkatao nyo, ipapahiya kayo. Ganyan magtrabaho yung mga bugok at abusadong online lending apps na yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na ito at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang!